Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison! May pansumandaling nakamonsoon break o walang habagat na nakakaapekto sa alinmang panig po ng ating bansa. Gayunpaman, maraming lugar pa rin na magkakaroon ng mga localized na ulan at thunderstorms ngayong weekend. Habang posibleng bumalik ang mahinang habagat sa Northern Luzon, sa araw po yan ng Linggo. Ayon naman sa Pag-asa, maliit pa rin po ang tsansang magkabagyo or LPA sa loob ng PAR sa susunod na 7 araw. Sa weather forecast ng ahensya ngayong Sabado, sa Luzon, umaga pa lamang may tsansa na ng may hinang ulan sa may Southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region, Quezon, dito rin po sa may Calamian Islands sa Northern Palawan. Habang sa Sabado ng hapon at gabi, may tsansa pa ng saglit na ulan at thunderstorms sa halos buong Luzon. Pagsapit ng Linggo, magiging maaraw naman ang panahon sa Calacan, Luzon, maliban na lamang sa may Batanes, Zambales at Bataan dahil po yan sa habagat. Habang simula alaunang ng hapon, maraming lugar muli sa malaking bahagi ng norte, kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Region, Nueva Vizcaya at halos buong Central Luzon ang magkakaroon ng biglaang buhos ng ulan at mga pagkidlat pagkulog. Kaya ka-weather, kung meron kayong mga labahin, mainam na gawin na lamang ito sa umaga at kung lalabas sa hapon, siguruhin pa rin ang pagbaon ng payong. Speaking of payong, sa Visayas at Mindanao, umaga pa lamang ng Sabado may tsansa na po ng mga light rains dito po sa may Surigao provinces, ganyan din sa may Davao Oriental at sa paligid ng Moro Gulf sa may Zamboanga del Sur at Maguindanao provinces. Habang sa hapon at gabi, posible pa ang light to moderate rains and thunderstorms lalo na sa may Western Visayas, Negros provinces, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. Pagsapit ng Linggo, may tsansa pa rin ng mga light rains sa umaga at tanghali sa Antique, Iloilo at dito pa rin sa may Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. At kinahapunan, may mga isolated thunderstorms din po sa halos buong Visayas at dito rin po sa may Mindanao may mga heavy rains po possible dito sa may central portion na posible magtagal hanggang 2 oras. Kaya sa mga magbabakasyon natin ka-weather this weekend, bukod sa payong na pagbabaunin po natin, mag-ingat din po sa biglaang pagbaha sa mabababang lugar at yung malapit sa ilog, posible rin po yung pag-aapaw nito. Ka-weather, mainit na usapin sa ngayon ang pagkalunod ng 2 Ateneo student athletes bunsod ng rip current. Pero ano nga ba ang rip current at paano ito may iwasan? Ayon sa paunang investigasyon ng Philippine Coast Guard, rip current ang pangunahing sanhi ng pagkalunod ng 2 estudyante sa Aurora noong Lunes, June 8. Ang rip current ay ang makitid na agos ng tubig mula sa shoreline, nakikita nyo na sa gitna. Ito po ay patungo sa mas malalim na parte ng karagatan. Posible mangyari ang rip current sa mga pier at surfing beaches nang walang pinipiling oras at may bilis na posibleng umabot sa 2.5 metro kada segundo. Kung matrap sa isang rip current, huwag pong labanan ng agos upang hindi mapagod at malunod. Sa halip ay kusang magpalutang-lutang palayo sa lupa at saka lumangoy sa labas ng rip current pabalik ng pampang. At ang pinakamainam na tip, sumigaw o itaas ang kamay upang makuha ang atensyon ng lifeguard at masagip mula sa nakamamatay na agos. At yan muna napapanahong balita ngayong araw ng kalayaan. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.